Sino mag-aakala na ang mga patapong kableng tulad nito ay may pakinabang at may igaganda pa? Yan ang pinatunayan ng 48 years old artist na si Ruben Hazareno na gumamit siya ng mga kable sa paggawa ng wall decor at centerpiece. Mabusisi ang paggawa nito, kaya naman sa bawat artwork, mahabang oras ang kanyang inilalaan, mabuo lamang ang mga requested kable art ng kanyang mga customer. Ilan nga sa kanyang mga best-seller ay ang kable art na kabataang Pinoy na nagsasaranggola, nagbibisikleta, naglalaro ng luksong baka at iba pang larong Pinoy. Anya, likas sa mga Pinoy ang pagiging mapagmahal sa mga alagang aso, kaya naman ito ang kanya naging inspirasyon sa pagbuo ng Dog Go Collection. Isa rin sa kinaaaliwan ng kanyang mga customer ay ang detalyado niyang pagkakagawa sa artwork niyang Ant Mentality. This morning, mas lalo tayong mapapawaw dahil live nating makikita ang iba't ibang kable art creations ni Ruben Hazareno. This morning, ang matyagang gumagawa ng mga kable art na ito na si Ruben Hazareno. Good morning, Ruben, and welcome! Bati ka muna sa ating mga kada. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ruben, unahin ko na. Ito bang pagiging artistic mo, bata pa lang talagang ginagawa mo na to, nakita mo na to sa iyong sarili? Yeah, I can say mula pa nung bata ko kasi DIYer ako eh. Yun, mahilig ako mag-DIY kasi wala rin siguro ako mautusan. Nung bata ka, ano yung pinakaunang art na ginawa mo, yung natatandaan mo, yung mga kinut-kut-kut-kut mo? Marami. Nung bata pa ako, like in my third grade, gumawa ako ng parang case na lagayan ng mga cassette tapes and Betamax tape. Gawa sa? So wood. Yan, nilagay ko lang kasi nakakalat. Na-try ko lang ganon. Yun yung natatandaan ko na ginawa. Anong ginawa mo? Pako? Yeah, and mga glue. Oo, mga glue. ganun. Talagang artistic ka na. Pero di ba usually mga artistic, magaling na yung mag-draw. So, magaling ka mag-draw. Hindi. Kasi, ito yung nakakatuwa kasi kahit di ka magaling mag-draw, pero yung mga gawa mo, ibang klase yung Ibang klase designs. talaga. So, mahilig ka rin talaga mag-upcycle. Saan mo galing yung mga kable na ginagamit mo for this artwork? Yun, marami dyan galing sa electrical wires. Like this one, the copper wires and some aluminum wires din. Yung Then- unang beses na ginawa mo to, is it because may tinapon ba ng kable or something? Yeah, maraming mga niretrieve from sa poste ng mga cable wires. Then, yun, walang mapaglagyan. Ayaw di tanggapin ng mga nagbabasura kasi hindi daw nyo nabibenta. Yun. I came up with something like this one, yung A Man with the Yung Luggage. pinakauna mo, Yeah, yun ba? yeah. Oh, ito! It's entitled Crossroads. Crossroads. 2020. 2018 siya. Sorry, baka mali. Ayun. Pero it's actually 2018. Yun, Ito, 2018. Ito pala ang date, 2018. So, ito pinakauna, nakuha mo lang sa itinapon Yeah, oo. na electric Mga wire. cable wires yan. Cable wires. Pero paano mo na-discover na yung mga cable wires, pwede mo pang gawang Art. masterpiece, oo, na art? Well, kasi ano rin yan eh. Galing kasi din ako sa theater. Yun. So, I used to direct plays, musicals. That's why, siguro medyo nanawa na rin ako, sumawa. And then, sabi ko, try ko naman ibang discipline naman ng arts. Kailan, anong age nag-start? Alin? Ilang taon ka nun? Nag-start ka gumawa Sa ng ganito? kable. Kable art? Yung 2018 lang yan. Ito yung Yeah. 5 years Yeah. ago. That's Yeah. nice. Saan mo galing? Kasi ako kung gagawa ko, paikot-ikot lang to eh. Paano? Paano mo ba yung naisip? imagination, the Oo. creativity? Actually, yung capitalization ko actually sa paggawa ng isang is yung movement nung subject. That's like this one. What Di ba is this naman- one? To kwento mo sa diba? amin. Crossroads yung title niya. So it's a man with the luggage and then thinking about where to go, something like that. It's inspired by Nice, no? by the song ni Don McLean, yung Crossroads. Sabi doon, there's no need for turning back because all roads lead to where I stand. And I believe I walk them all no matter what I may have planned. Yun yung Wow, that's so nakakatuwa sa beautiful. bawat artwork. Merong story behind Yes, it yes, na tama. malalim. Diba? Ay, pag-usapan naman natin, ano na yung pinakamahirap na nagawa mo dito sa kable art? Pinakamahirap na nandito ha. Na So, nandito. this one. Ito. Yeah. Ito. It's entitled Green Relief.
Parang ano yan, it's mga puno na may mga taong Ano namang inspiration mo dito? Ano ba, nakakita ka ba sa isang park, tapos na-imagine mo na yun, tapos hanggang sa nagawa mo? Actually, hindi ko siya in-imagine. It's actually a request from a client. Oh! This So is you a commission work. Yeah. customize. Gaano katagal mo to ginawa? Matagal to, siguro mga 2 months na yan. 2 months 2 mo months ko ginawa. ginawa. Yan. So, Kasi medyo, ganito yan, pag gumagawa ko, hindi ako yung tuloy-tuloy. Minsan tinitigil ko kasi nagiging para-pareho eh. Like when I do it continuously, para-parehong puno ang kakalabasan. Oo. Yan. Pero minsan titigil muna ako like mga 2 days, 3 days, tapos iba naman. Yan. Ano yun? So, from 2 days, 3 days, wala ka mo nang ginagawang ibang art? Yeah, lipat mo. naman sa iba. I jump Sa iba. from one piece to another. Hindi mo hayaan mabakante ka. Parang ito lang muna Yeah. yung ipapahinga mo. Oo. Parang hindi magkakapareho yung disenyo. Yeah, oo. Pero 2 months mo to ginawa. kung mahirap to, feeling ko mahirap din po itong Yeah, gawin. medyo si detalyado motor. siya. Opo. Title naman yan, Vespa is Life. Di ka ba nasusugat? Kasi kable to Nakakasugat eh. siya, syempre. Nakailang sugat ka na sa kamay. Meron bang Oo. time na gumagawa ka tapos puro band-aid na yung kamay mo? Minsan, mas nararamdaman ko yung artwork kapag nasusugatan ako eh. Kasi I can feel the connection. Alam mo yun? Parang ganun. Pati kalyo, meron na rin. Merong kwento. Merong kwento. Parang nandyan na rin lahat eh. Pero syempre, sa dami-dami ng ginawa mo, simula ka ng 2018, meron ka, of course, favorite dyan. Ano ba yung favorite na artwork na ginawa mo na? Yun. So, pupunta tayo dun sa ant Sige nga. mentality. Ang gaganda tayo. nito. Oh, Yan. halo to. So this is your favorite? Yeah, ant Bakit mo siya mentality naging siya. paborito? Ano bang Kasi ang kwento inspiration naman yan, it's actually a counter concept ng crab mentality. Di ba yung mga ants nagtutulungan? So, instead of people pulling each other down, actually they're helping each other to get to the top. So when they're on top, naman, ang saya-saya nila, di ba? Anong inisip mo dito nung ginagawa mo to? Meron ka bang nakausap na tao about his or her experience that's why pumasok yung ganitong idea sa'yo? Hindi naman, kasi medyo advocate din kasi ako ng positivity. Yun, as much as possible, kung titingnan mo yung mga pyesa, mas gusto ko positive siya, ayoko ng mga negative, like mga monster, Or mga sad art. Yeah, Hindi ganun, yung mga diba? nasaktan, hindi. So instead, like the crab mentality, instead na crab mentality, gawin nating mas positive siya. Negative, naging positive. Something like that. So, To lift our babalik moods. na rin. Yeah. Di ba? Dito naman tayo, pwede ba natin Okay. explain isa-isa? Yan. So, dito naman tayo. Ito may frame, no? This one is Batang Pinoy. 3.0. Yeah, 3.0 kasi malaking collection na, marami na siyang mga versions. So nag-start siya with, ang pinag-umpisa naman nito, yung isang parent, sabi niya sa akin, can you do something na I can teach my kids na para to get them away from gadgets for like some time. Then, turo ko sila, paano ba ang laro namin nung bata pa ako? So, eto yon, like, naghahabulan, eto mo, naghuhula, yan, tirador, sipa, and then, saranggola. Ito yung lata at sinulat, di ba? That's how we communicate back then. Ay, oo. Yeah. Ayan, parang gano'n yung, instead na araw. text message tayo ngayon, noon, sabi nung mami, ganyan kami noon. At Para saka mas madali explain. nasa labas sila. Oh, may Yeah. araw, diba? Yes, Kasi oo. tayo lagi nasa Activity. loob. Oo, Okay, may lipat Yan. naman tayo. Tapos Lipat na tayo dito. tapos na tayo. Ginawa mo lang to this year. Yeah. Ay, Kasi wait lang. 3.0 Nakalimutan na ko siya. tanungin, gaano katagal mo ginawa si Ant Mentality? Ant mentality, sa ngayon mabilis na ako gumawa ng ant mentality kasi dati matagal, mahirap gumawa ng sobrang detailed. Let's say, nung unang gumawa ako niya ng 150 pieces na tao maliliit, tapos nilagay ko dyan sa isang tabla. Tapos bawat isa may story. Oh, wow. May story. Ba, hindi mga ini-invento ko lang na story. Let's say, ito magkapatid to, ito naman mag-ama, mag-jowa. Feeling ko yun ganun. magpinsan. Yeah, parang gano'n. Di ba, mag-iimbento ka na. Yun. Doon ka kasi matutuwa pag gumagawa ka na ng story sa ulo mo. Tapos medyo na-enjoy mo na yung paggawa. When actually, nung nag-exhibit ako ng ant mentality, we came up with like 1,000 stories out of the piece. Dahil nga, bawat makakakita, parang ikaw to, gano'n, alam mo yun, they can Meron relate ng to the story. Iba-iba piece. na yung story behind Yes, it. yes. So, gaano katagal? Tagal, siguro mga 1 month. Yung mga first time kong paggawa Paggawa. nun. And this one, ang Batang Pinoy. Mabilis lang to. Kasi sanay na ako gumawa ng mga
ng mga Ruben, tao. ito 'di ba? Ito sabi mo, it was a request, correct? So gumagawa po kayo din ng mga request, 'di ba? Oo, commission. Ano ang pinakamahirap or yung pinakakaiba na nagawa mo na hindi naman siya galing sa yung idea? Meron ako isa yung Pag-uwi, ang title. Pag-uwi. Pag-uwi. Kasi ang story naman nun, kinumission ako ng isang military personnel. Tapos, official siya. Tapos sabi niya, ang tagal-tagal na naming mag-asawa pero wala pa kaming house. Ngayon magre-retire kami, ngayon lang kami magkakaroon ng house, papagawa. Kasi nga, di ba pag military, or you're given or provided ng mga house. Yun, so magre-retire siya. Sabi niya, saan na kami titira? Yun, so they decided to build something. And then, gumawa ako ng, sabi niya, lagyan mo ng magandang piyesa doon. So dahil nga, that's the time na sila magre-retire na, matatapos na, uuwi na sila. So I made a piece entitled Pag-uwi. Yun, mga tao na naglalakad, papasok, tapos maraming mga bahay. Nice. So yun, isa sa mga concept na naisip ko. Ang galing. So, balik tayo dito. Ito naman, explain natin sa mga kada natin ang Saranggola Boy. Yan. Saranggola Boy, it's one of the pieces ng Saranggola collection. Marami yan. May saranggola solo hanggang trio and then quintet, marami. Tapos, yan yung isa sa mga blockbuster, yung Saranggola Boy. I'm curious lang if magpapagawa ako sa inyo po, more or less, how much yung natin? Cost. Yun, sabihin natin nagsistart from 6,000 up. Aha. Yung Kable Yung art. 6,000, gaano na yun Gaano na yun kalaki? Or kahirap Actually, gawin? sinasabi ko ganito, hindi siya nagbe-base sa size eh. Paggawa ng mga ganyan, hindi masyadong relevant yung size. Dahil minsan yung maliit nga ang mahirap gawin eh. Actually, yung Diba? Yun yung mas detalyado, mas nakakasugat. Yes. mas nakakasugat. Ay, So, it depends on the sugat. Oo, depends on the sugat yung price. Oo, Pero halimbawa- Ito, anong latest na nagawa mo na nandito sa harap natin? Ayan. So, I'm coming up with my latest collection. Yung may color? Yes, this one. Kwento ko lang ng konti. Yes, This go. one, I went to Palawan last month. And then nakita ko dun sa mga pasalubong center, yung mga bangka-bangka na yan. Mga bangka, Sabi ko, oo. bili nga ako ng isa tapos try ko i-incorporate dun sa cable art. Ayan, I came up with this. And then ang Concept. concept nitong collection na to is yung time of day. Malamang kaya ang title Tanghaling Tapat. Tanghaling Tapat. So, yung buong collection siguro, I might come up with several like bukas yan? Bukang liwayway, takip silim, ganun. Pero ang subject niya may parang daungan. Parang daungan. I started lang with Tanghaling Tapat kasi dati lalagyan ko sana ng mga tao. Pero sabi ko parang mas maganda wala. So siguro, di ba pag nasa matanghali, mainit, maaraw, walang tao. Kaya I entitled it How do you Tanghaling paint Tapat. it, Ruben? I do some spray. Spray. Yeah. Hi mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.